Which placement option represents the most restrictive environment? Is it A, general education with co-teaching, B, a self-contained special education classroom in a regular school, C, a residential facility or hospital setting, or letter D, a resource room for 1 hour a day, okay? So for this one, anong hinahanap natin habang kayo nag-iisip dyan? Most restrictive. Okay? Pag sinabi nating restrictive, ibig sabihin, mas kaunti yung interaction ng bata with the regular peers, mas isolated dito ang estudyante, yun yung hinahanap nating sagot, no? Mas institutionalized ang setting. Kung iisipin po ninyo ha, tingnan po natin ulit yung items. Yung letter A, sige, mag-eliminate tayo. Si letter A, general education with co-teaching. X na natin yan. Eliminate na natin. Bakit po? Dahil ito po, paano na yan? Doon na yan sa less restrictive. Okay? Kasi nasa Gen Ed pa rin naman siya eh. Okay? With co-teaching man yan or what, nasa Gen Ed pa rin siya. Okay? So that is not considered the most restrictive one. No? For this one, sige, iwan ko yung mga ibang nagsagot ng B and C. Si letter D, tanggalin na rin natin. Bakit po? A resource room for 1 hour a day, hindi po ito ang pinaka-restrictive dito sa apat na to. No? Although yes, dito siya banda sa may least restrictive support, parang after siya ng Gen Ed, no? Gen Ed and then Gen Ed with support and then resource room, nandun po siya. Okay? Hindi siya nandito sa dulo ng spectrum dito. Kasi hinahanap natin yung nasa dulo eh, yung pinaka-restrictive eh, no? So kung titingnan natin, sige, baka sumasakit na ang ulo nyo, kakaisip, ano ba? Ano ba yung sagot? Ayan na nga ang ating cheat sheet dyan. Ito po, ang continuum of placement. So, ano po ang least restrictive? Pag sinabi natin least restrictive, ibig sabihin, hindi po isolated ang learner dito. Kumbaga, na-maximize talaga ang participation with regular peers. So, of course, ang ating least restrictive is yung nasa full inclusion siya. Okay? And then, kung pupunta tayo dun sa lesser restrictive, no? Ito naman, yung regular class pa rin, yes, but with support services. With support na yan from who? Kung meron man siyang other teachers o therapists, no? Specialists, other specialists, yan. Okay? And the next, resource room. Ito yung nabanggit natin kanina. So, kung lesser restrictive pa, ito po, pinupull out na yung bata. Meron ng pull out na nangyari sa other room. So, dun po siya nakaka-receive ng intensive help, intensive intervention, no? From another teacher or other specialist man yan. Okay? And the next one, ito na. Special class or self-contained. Ito, this is a dedicated classroom for special needs with high staff to student ratio. So, for this one, ang mga kasama niya na talaga dito, yung mga, either siya lang, yes, either siya lang, no? Or meron din siyang kasama ng iba, pwedeng dyad yan, and they are receiving modified curriculum, individualized curriculum. Okay? And then, kung mas restrictive pa, ayan na, separate school na po. Okay? Ibig sabihin, hindi na talaga siya kasama doon sa Gen Ed class, doon na lang po siya sa separate school. Talagang nakahiwalay na siya. So, for that school, probably yung mga kasama niya din doon with disabilities din, or worse, yung siya lang talaga mag-isa doon. And, ito na nga yung sagot sa item natin. Yung last is yung homebound or hospital instruction. Ibig sabihin, ito, prone talaga to lalo na dun sa mga bata na may severe medical conditions. Ayan, dun na lang po talaga sila. As in parang, kumbaga nakakulong na lang talaga sila sa bahay or sa ospital. Dun na lang po sila natututo. Okay? So for that one, kung babalikan natin ating item, number 6, it's, ayun na, letter C. Ayan na.